pagkakaisa po natin at unity natin sa ating mga transaksyon at layunin na magkaisa po tayo para po maitaguyod po natin at mapanindigan at mailaban ang ating karapatan dito po sa batas ng EPRA 8371. Kasi kung hindi po para ito sa atin ang EPRA 8371 at hindi po ito maganap at maibigay sa atin, para saan po ba ang batas? Hindi po basihan ang batas na nandyan kung wala pong reason. So, ibig sabihin, ang EPRA 8371 nandyan dahil po sa ating mga tribo remontado dumagat o anumang mga tribo na meron sa atin, tribo dumagat remontado, is the same person, is the same tribe lang din po naman. So, we are same tribe lang din po sa mga ibang katribuhan. Kasi ang EPRA 8371 ay binuo at pinatatag at inaprubahan ng ating mga presidente at mga senado dahil po sa ating karapatan bilang tribo, mga katribuhan ng Pilipinas. So, ilaban po natin kung ano pong nasa batas. Tulungan niyo po ako na makamtan po kung ano pong laman ng batas na ito. Kasi, kung hindi po natin ilalaban ito, tayo po ang mawawalan. Iyan pong mga tao na nasa loob po ng NCIP, nasa loob po ng kung sino man po nasa gobyerno, DNR, o kung sino man po ang nandiyan po ay aalis at aalis din yan po sila. Papalitan at papalitan din po yan sila. Ang tanong po, pag sila po umalis, pag sila po natanggal dyan at napalitan po sila, tayo nandito pa din. Tayo yung kawawa dito. Kasi tayo na pa rin ang nandito sa ating pong ancestral domain. Tayo pong naiiwanan dahil atin po iyan eh. So, magkaisa po tayo at maging unity po tayo sa batas na meron sa atin. Kasi kung mawala man yan sila, umatanggal man yan sila, hindi po tayo mapupuruhan ng problema pag nilalaban po natin sa kanila kung ano po yung karapatan at tama po na dapat po para sa atin. Kasi hindi naman po yan sila habang ng buhay, nandyan sila eh. Tayo po ang nandito, kahit wala po yan sila, tayo po ang nandito. Matanggal yan sila, tayo pa rin pong haharap at lalaban po sa ating karapatan. So, kailangan po, simula sa ngayon po, ay magkakaisa tayo at mag-unity tayo para ilaban po yung karapatan natin na ayon po sa EPRA 8371. Kasi tayo pong napag-iiwanan sa ating ancestral domain. Pagka nagkaroon po ng problema ang ancestral domain natin, tayo pa din pong haharap dyan. Tayo pa rin pong lalaban dyan. Kasi halimbawa po, itong CR Rizal, ito po ibebenta po nila, ibibigay po nila sa mga mayayaman. Ngayon itong si mayayaman, ay ibebenta din po nila ito. Ngayon itong ibinibentahan po nila, ay gagawa ng hindi maganda itong ating ancestral domain. Tayo po nasaan? Ngayon po, pag hindi po maganda ang kanilang pangangalaga at kanila pong pag-angkin po ng ating ancestral domain, masisira po ito. Paano po tayo? Paano po tayo? Kasi pag nasira po nila, napirahan na po nila eh. Yumaman na po sila dyan eh. Nakuha na po nila ang gusto nila. Aalis na po sila. Sira na po ang ancestral domain natin. Wala po tayo. Mawawalan tayo. Tayo pa din po. Ang babalik pag nasira po yan, wala na. Tayo pa din po ang lalaban at tayo pa din po ang kailangan gumanap po ng ikakabuti ng para sa atin. Tayo lang din po ang makakagawa at makakaresolba at makakatulong sa gobyerno ng Pilipinas. Kasi tayo po ang lehitimong may-ari nito at tayo po ang may karapatan na humawak at magpa-improve at magpayaman po ng sariling ating ancestral domain. So bilang chieftain administrator ay hindi ko kakayanin iyan kung wala kayo dyan. Kung hindi nyo ko suportahan, kung hindi nyo ko tutulungan. So kailangan ko yung suporta, tulong nyo, magkaisa tayo at mag-unity tayo. Sa mga kaangkanan ko. Kasi ito po ginagawa ko ito para sa inyo. Huwag po tayo magpagamit sa may pera. Huwag po tayo magpagamit sa may mga nakaposisyon at may kakayanan para tayo lukuhin. Linlangin palagi. Katulad dyan sa Kaliwa Dam. Nalinlang na po tayo eh. Ang sabi po nila, dam lang po yan para itulong sa taong bayan dito sa Maynila. Para sa tubig. Kaya kinukulang daw tayo dito sa Maynila ng katubig. Dito ako sa Maynila lumaki. Walang tubig dito ang problema. Ang nangyari po, hindi naman po dam eh, kundi mining pong ginawa nila. Nasira na pong kabundukan natin. Tingnan mo po yung Antipolo. Ilan na po ang mining na ginawa dyan? Ilang bundok na po ang sinira? Sa Anguno, ilang bundok na po ang nasira?
Meron po akong ebidensya. Meron po akong ebidensya na mga bundok natin ay sira na. Sira na po bundok sa Antipolo, sira na po ang bundok sa Angono, Binangonan. Sira na po. Paano po nating masolusyonan iyan at magawa ng paraan? Mula noon, hindi tayo binabaha. Pero ngayon, binabaha na tayo. Bakit? Bakit? Dahil dito po sa mining nila. Dito po sa ginagawa po nilang kabundukan na hindi naman dapat. Sira na po ang bundok. Ang kabundukan natin, sira na po. Ito po ang patunay ko. Ito po ang bundok sa Angono. Sira na po yan eh. Oh. Sira na po yung bundok natin sa Angono. Sira na po yan. Tingnan niyo po ang itsura ng ating bundok. Sira na po yan eh. Oh. Oh. Hindi na po maganda. Oh. Dito din po sa din po ito sa Angono din po ito, Angono. Halos 3 bundok na po ang sira diyan. Yan po. Nakita niyo po ba? Yan. Yan ang dahilan kung bakit tayo nababaha. Yan po. Sa Antipolo. Nakita niyo po ba ito? Masyadong Yan po. Oh. Nakita niyo po ba yan? Yan. Yan po, bundok. Yan. Sira na po eh. Sa Antipolo po yan. Ito po sa Antipolo. Ito po sa Angono. Yan po. Yan. Kaya may baha po ang Teresa. May baha ang Baras. May baha ang Tanay. May baha. Lahat na po may mga baha ng Ribong Rizal. Bakit yun pong dahilan? Hindi ko pa po ito na-addendum po sa Supreme Court. Sa writ of kalikasan. Actually, nagsulat na po ako niyan dyan sa